So welcome back again sa inyo mga boss. Ayan, alright. So ito mga boss, ayan, meron tayong bagong device na ilalagay sa Okay Mio Red. Alright. So ito yung mini voltmeter natin, ayan. So may isa tayong ka-basic na nag-suggest sa atin dito. Ayan, shoutout sa iyo boss. Isa rin siyang magaling na fabricator at ayan, nag-experiment din sa Mio Sporty niya. Kaya itatry natin itong sinuggest na sa atin na ilagay itong voltmeter na to sa may dashboard natin. So ayan mga boss, paano? Install na natin. Alright. So first mga boss, so ang target natin ay ilalagay natin sa may speedometer natin yung ating bagong mini voltmeter. Kaya doon tayo magpo-focus taas. Ayan. So sa tinagal-tagal ng panahon, ang dami na rin lumalabas na sira kay Mio Red. Kasi diba yan, kung updated kayo sa page ko o sa Facebook page ko, napakadaming order ng mini driving light na bracket. Ayan. So ito nga pala yung pakita ko lang sa inyo mga boss. Ayan. Yung mga bracket natin na ginawa natin yan. Pinapatuyo na natin. And then focus na tayo dito kay Mio Red. So ayan mga boss, ang unang-unang tatanggalin natin, meron lang naman tong apat na, sensya na mahangin na, mainit kasi. Meron lang naman tong apat na body bolts. Yan, dalawa dito sa baba. Yan. Tapos dalawa sa neck na Phillips screw. Or depende na sa inyo kung anong bolt ang meron dito sa may head cowling nyo. Alright, so tatanggalin ko na mga boss. Apat talaga to, shortcut na lang natin para mabilis tayo. So sa pagtatanggal ng head cowling pairings nyo mga boss, ayan, dito nyo lagi uunahin kapag nakaharap kayo sa motor nyo. Ito laging part na to. So ayan, may tendency na may case na masikip, fit na fit, mahirap tanggalin. Ayan, gamitan nyo lang ng kuko. So dito, kukuha nyo ng ganyan, sabay tanggal. Pag tanggal na lahat to, ayan, sa baba naman kayo magpo-focus. Tapos kukunin nyo tong nasa ilalim niya. So huwag kayo dito masyado humawak sa pinakadulong pairing part niya. Yan, yung dulo. Kasi nababali yan. Nabali ka na yung dati kong ganyan eh. So ayan, baba ko lang ng maayos yung camera. Dito sa may bandang gitna. So ipipress nyo lang siya kapag nakakabit pa kasi to. Mahirap tanggalin tong head fairing natin. So ayan, tignan ko na rin kung anong status ng ulo ni Mio Red. Pagkababa, press nyo lang pababa, tapos yan, ayun, tanggal na. Sabay, tanggal sa kabila kasi wala siyang daanan. Tapos tanggal ng headlight. Alright, may access na tayo. So dito mga boss, ayan, focus tayo. Nakakita, ang dilim. Ang dilim mo, ang dilim. Tapos natin yung brightness. Dito sa speedometer, meron siyang isang volt, dalawa, tapos meron pa dito sa loob. Ayan, papansinin nyo yung pinakaloob. Meron siyang Phillips screw na body bolt. Ayan, so yun lang ang tatanggalin natin para ma-access natin tong speedometer natin. After matanggal, pwede nang ibaba tong speedometer natin yan. Accessible na. Pagkababa, may makikita kayo ng mga, ayan, mga lock guide. So, tulak nyo lang para umangat to. Tulak para umangat yan. Bali, apat siya. Meron pa sa likod na dalawa. Alright. So ayan, natanggalan natin mga boss. Dumikit tong guard kasi napinturahan na natin. Ayan. Pero natatanggal din to. Ayan, padikit. Alright.
So pinag-iisipan ko kung magbubutas pa ba ako dito kasi kung hindi naman sagabal yung ating mini voltmeter o hindi siya aangat yung guard, pwedeng nakalapat na lang dito. Ayan. So safe na safe yung voltmeter na rin kasi ayan, nasa loob siya ng speedometer. Alright mga boss, check muna natin kung pwede. Ayan. So ayan ang plano ko. Nasa ilalim yun yung grid na yun. Tapos siguro i-screw na lang natin sa ilalim. Pero yung taas niya, cover pa. Medyo aangat ng onte. Siguro natatanggal to. Natatanggal yung plastic mga boss. Ayan. Testing ko muna sa battery para tignan natin kung ganito yung format niya o pag ganito. Alright, tara, testing natin. So, obviously, black for negative, red for positive. So, nasa ilalim yung wire. Ayan, parang ganyan yung format niya. Alright. Balik na tayo doon sa speedo guard. So first time kaya maraming sobra-sobra pero okay na rin yan. Bugahan ko na lang siya ng panibagong flat block. Alright. Tapos i-guglugan na lang natin yung ilalim para ayan, hindi na hassle.
Alright, so ayan, nakaporma na. Sana maging successful to. Ayan, maraming nasira, ayan, kasi tinanggal natin yung guide nung sa ilalim para makapasok yung wire. Dito natin pinadaan. Ayan yung guide sa ilalim. Ito pala. Ayan, para makapasok siya dito, tapos makonect na natin sa luma nating connections ng voltmeter. So ang gagawin ko, dating ayan, mag-extend tayo ng wire. Ito na. Tapos papalabasin natin dito sa may butas na to. Ayan, para pagka salpak natin ng speedo guard tsaka yung clear lens, ayan, wirings na lang tayo. Alright, ayan, nakasetup na. Red for positive, green for negative. Napakadali lang ng wirings niyan ng voltmeter natin. So, ditanggal din. At hindi na natin nilagyan ng bolt kasi meron na siyang glue gun sa ilalim. Tapos, nakatago pa yung wire niya. Alright. So, hindi ko alam kung pipisikan ko pa to. Hindi na makita to eh. Yan yung butas na yun. Pag natakpan na ng clear lens. So, install na natin mga boss. So ganun lang mga boss, ito na yung negative positive natin. Ayan, kinulay ko yung pula sa positive din na pula ng voltmeter na yun, para hindi na ako malito kahit may iba man yung kulay ng negative. So ititrace ko na lang kung saan nakalagay yung wires ng voltmeter ko. Ayan, so ito siya. Ayan, ito galing dyan palabas. Alright, and then siguro ikakat ko na lang para madali na lang. Pero kung bago pa yung Muse Forte nyo at wala kayong idea kung saan pwede itap, nakikita nyo yung dito nyo na socket na ilaw ng dashboard nyo o ng speedometer nyo. Meron siyang ilaw dyan na stock. So meron siyang light brown wire tsaka black wire. Bali doon nyo lang itatap yung negative positive. So yung red ng voltmeter na pula, red ng voltmeter to brown ng yung socket ng ilaw, tapos black to black na lang as negative. So yun lang, yung brown ng stock na ilaw yung socket dito to red ng voltmeter, black ng voltmeter to black din ng ilaw ng dashboard. So tanggalin na natin tong wire ng voltmeter natin na luma. And then, connect na natin tong bago. So, bago ko initan para pag nagkamali man ako, mga boss, kung baliktad man yung wire, pwede ko pa rin tanggalin. So, mamaya na to. Testing muna natin. Alright, ayan, testing na. So, ignition on natin. Alright.
So sa ano nga pala mga boss, sa camera, nagpi-flicker talaga siya. Pero in person, kitang-kita niyo yung ano niya, yung meter niya ng voltage. So kaya 11 kasi bukas yung ano ko, yung smiley ko, na ilaw ng smiley. Patayin natin. Tignan natin kung accurate. Ayan, nag 12.3. Ano ba mawala tong flickering na to? Ayan o. Ano mawala yan sa camera? Ayan mga boss, mamaya papakita ko sa inyo lalo kapag gabi na. Ayan, napakaganda. Less hassle na para matanggal na to. Lagi ko nababali ito eh. Alright mga boss, so nakabit na natin. Kung may sakit man dito, yan, pwede nyo naman siya isuksok na lang kasi haharang yung sakit, diba? Dito sa mga wires na pinalabas natin. Kayo na lang bahala kung paano nyo didiscard yan. Tapos, ayan, sa fuel gauge, tapos sa speedometer gauge, may hirapan kayo na ibalik yung kamay ng fuel gauge kasi maglolo ko yan eh. So, kailangan naka full tank kayo mga boss. And then, yung rotation ng kamay ng fuel gauge, ganyan. So hanapin nyo yung, kasi ito kuwari yung kamay, tinanggal nyo yung kamay, tapos yung ano nya, yung lagayan nyo na patusok, pwedeng bumaliko na ganyan. So pag napunta yan sa ganyan, kahit ilagay nyo yung kamay ng paganto, hindi magiging accurate. So kailangan full tank muna kayo para malaman nyo, or tanggalin nyo muna yung gas, ilagay nyo sa empty yung pagkabalik ng kamay ng fuel gauge. Yan. So pag nag-empty yan, dapat pag nilagay nyo yung kamay, kahit itaas nyo yung kamay, babagsak sa empty. Ganon. So yun ang disadvantage ng pagkakalas ng speedometer. Medyo risky. And then, mga boss, so ayun, ang advantage naman, wala na yung harang dito sa may ano ko, yung stem ng side mirror natin. Andito na siya sa loob. Alright. Yan. So every version 1 o yung first time na ginagawa ko modification yan, hindi ko naayos at medyo yan, kasi first time eh. So sa susunod na mga installation ko nyan, baka magawa na natin ng ayos kasi nawawala yung bala ko ng cutter ng mini grinder ko. Yan, bad trip. Kaya ginawa ko na lang yung parang ano, yung parang liha na bala. Alright, so ayan o, di naman masyado pansinin yung mga ginawa nating kalokohan dito sa speedometer ko. At testing natin mga boss. Uy. Alright. So yung reading niya, hindi siya ganon ka, hindi naman sa accurate, pero yung gusto ko kasi yung sa voltmeter ko, yung nandito, yung pula. Kahit yung single na voltage ng information ng ano natin, ng system natin, na nare-read niya. So for example, nagka-count siya ng 12.5, nare-read niya pa rin to 12.4, 12.5, 12.6. Pero ito, for example yan, i-ano natin, signal light natin, signal, yan, matagal bago ma-read niya yung mga consumption. Yan, doon lang siya nag 11.9 yung, ayan, bumalik ulit sa 12.3. So hindi siya ganun kabilis mag-read, pero okay na rin. Panda rin natin yung motor. Tumataas siya, idle, yan, bumabalik ng 12.8, 12.7. alright. So isa nga pala sa mga tuturo ko pagdating sa voltmeter mga boss, isin ko lang yung camera. Pagdating sa voltmeter mga boss, iba-iba ang reading nila, so hindi sila pare-parehas ng accuracy. So merong voltmeter na yun nga, nilalagay natin dito, umaabot ng 15 volts yung ano niya, yung reading niya kapag nire-rev mo ng silinador. So 15.3, tapos naglilimit na hanggang doon, hindi natataas. Meron namang voltmeter na katulad na sa akin, ayun yung pula na nandun, na 14.8 ang pinakamataas, 14.8, 14.9. So same lang sila nun ng voltmeter na yun. Tapos ito, yung reading nito, banda rin nga natin ulit, 14.5 pinakamataas,
So ayun ang reading ng voltmeter na to kapag full red, pag nagsisilinyador ka ng todo na. So wala namang kaso yon kahit iba-iba yung maximum na voltage nila na may restriction. Ibig sabihin doon na walang kaso doon yung mga max na nare-read nila kung 15.3 yung pinakamataas or 14.8, 0.9 or 14.5. Kumbaga yung pagka-read nilang yun, iisa lang yun. Kumbaga iisang voltage lang yun kasi hindi sila accurate lahat. So para malaman nyo kung anong tunay na voltage na maximum ng voltmeter natin, gagamit tayo ng multimeter. So yun ang pinaka-accurate sa tingin ko so far. So ayun mga boss, kabitan natin yung headlight. Ayan, sana marami kayong natutunan ulit. Alright. Alright mga boss, so okay na si Mio Red. Ayan na, nakasetup na. So may tendency na malito ako dito mga boss kasi alam nyo naman sanay ako doon sa may right part yung yung voltmeter ko, at yun ang tinitignan ko kapag alam kong bumukas na yung makina o yung susian natin. Pero yan, dito na ako titingin. Kita yung utong ko. Alright, so testing natin, maliwanag pa. Baka mag-shoot ako mamayang gabi para dito sa bago nating voltmeter placement. Yun, mag-flicker talaga sa camera. Focus ka. Yung 12.4. So yun lang mga boss, sana marami kayong natutunan at bagong idea. Nakakainis naman tong phone ko. Bagong idea sa bago nating content. Ayan, yung tutorial na voltmeter na to. So yung iba siguro interesting tong ginawa natin, sa iba naman siguro mas gusto na lang dito kasi mahirapan sila mag-port ng guard ng speedometer natin. Alright mga boss, so yan, huwag kayong mahihiya na palaging magkalas mga boss kasi experience ang magtuturo sa inyo. Kapag hindi kayo nagkamali, hindi kayo matututo. Ayan. So yun lang mga boss. Alright, maraming salamat. So yun mga boss, naggabi na yan, pinakihintay natin. Testing na rin natin itong in-install natin na mini voltmeter dito kay Mio Red. So yan, habang nagagawa si parang Yopip ng bracket natin, testing na natin to. So ignition on. Alright. Yan. So hindi talaga ganito yung voltmeter natin mga boss ha. Inuulit-ulit ko na camera effect lang yan. Pero sa personal, stable siya, yung steady lang yung ilaw niya. So yun mga boss, sana marami kayong natutunan sa video tutorial natin to. At free kayo nagayahin tong modification natin kasi sobrang komportable niya. Nasa loob na siya nung speedometer panel natin. Alright, wala na dito, wala nang matatamaan, wala nang mababali, di ba? Alright.